Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat kwento ng pag-ibig, pighati at pag-asa. Sabi nila, ang bawat pangarap na nawawasak ay may kapalit na bagong pag-asa. Ngunit paano kung ang pag-asang yon ay matatagpuan sa isang lugar na puno ng kalungkutan at mga lihim? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang hawak ang kanyang mumurahing cellphone. Ang ingay ng bus station sa Cubao ay tila naglaho sa kanyang pandinig. Tanging ang boses ng nurse sa kabilang linya ang umuukil-kil sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Miss Alpas, kailangan na po nating maisagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Kalahating milyon po ang kailangan para sa buong procedure. Kalahating milyon. Ang mga salitang iyon ay bumibigat na parang tingga sa kanyang dibdib. Napapikit si Hiraya. At sa dilim ng kanyang isipan ay nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Isang masipag na karpintero na ngayon nakahiga sa isang hospital bed. Walang malay matapos mahulog mula sa itinatayong gusali. Gagawin ko po ang lahat. Halos pabulong niyang sagot. Isang pangakong hindi niya alam kung paano tutuparin. Pagkatapos ng tawag, muli niyang tiningnan ang text message na natanggap niya kaninang umaga. Isang job offer, domestic helper sa isang hasyenda sa probinsya. Malaki ang sahod, sapat para masimulan ang pag-iipon. Ngunit kapalit nito ang pansamantalang paglimot sa kanyang pangarap na maging isang guro. Sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang diploma niya ay maaaring maghintay. Ang buhay ng kanyang ama ay hindi. Makalipas ang ilang oras, lula ng isang bus, tinatahak na ni Hiraya ang isang mahabang kalsada na napapalibutan ng matatayog na puno. Sa dulo nito ay isang malaking bakal na tarangkahan. Sa itaas ay nakaukit ang mga salitang Hacienda del Silencio, ang din to tin lang. Totoo nga sa pangalan nito. Pagpasok pa lang ng sinasakyan niyang tricycle sa loob, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang hardin ay perpektong-perpekto, ang pagkakaayos, ngunit walang buhay. Ang malaking bahay na gawa sa bato at matitigas na kahoy ay tila isang monumentong itinayo para sa kalungkutan. Isang matandang babae na may puting-puti na buhok na nakapusod at nakasuot ng plansadong uniforme ng isang mayordoma ang sumalubong sa kanya sa pinto. "Ikaw si Hiraya Alpas?" tanong nito. Malamig ang boses, walang emosyon. "Oo po, ako po," magalang niyang sagot. Hindi ngumiti ang babae. Sa halip, isang tingin na sumusuri mula ulo hanggang paa ang ipinukol nito sa kanya, na para bang sinusukat ang kanyang pagkatao sa pamamagitan lamang ng kanyang murang bestida at luma ngunit malinis na sapatos. "Ako si Pura Custodio, Manang Pura. Ako ang namamahala sa lahat ng bagay dito sa hasyenda. Sumunod ka sa akin." Walang pag-aaksaya ng oras, tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad. Nilibot ng tingin ni Hiraya ang loob ng bahay habang sumusunod. Malawak ang sala. Mamahalin ang mga gamit, ngunit malamig ang pakiramdam na para bang walang tumitira dito. Walang mga retrato sa dingding, walang bakas ng tawanan ng isang pamilya. "Ito ang magiging pangunahing trabaho mo," sabi ni Manang Pura. Huminto sila sa paanan ng isang malawak na hagdanan. "Paglilinis at siguraduhin mong hindi ka magiging sagabal sa mga bata." Bago pa man makapagtanong si Hiraya kung sino ang mga bata, isang nakakabinging sigawan ang biglang pumailan lang mula sa itaas. Maya-maya lang, isang batang lalaki ang dumausdos sa hawakan ng hagdanan, tumatawa ng malakas. Sinundan ito ng isa pang batang lalaki na may hawak na water gun. Sa likod nila,
isang batang babae ang umiiyak habang may mga mantsa ng pulang pintura sa kanyang damit. At doon nagsimula ang kaguluhan. Isang bola ang lumipad at muntik nang tumama sa isang mamahaling florera. Ang pulang pintura ay tumalsik sa puting sahig na parang dugo. Isang batang lalaki ang sumisigaw habang tumatakbo at isa pang batang babae ang tahimik na nagtatago sa ilalim ng grand piano. Ang mga matay puno ng takot. 5 sila. 5 magkakakamukhang bata na lumilikha ng perpektong bagyo sa loob ng tahimik na hasyenda. Napako si Hiraya sa kanyang kinatatayuan, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkamangha. Nakita niya ang pamilyar na eksena, isang silid-aralan na walang kontrol. Ngunit sa likod ng kanilang kaguluhan, nakita niya ang isang bagay na mas malalim, kalungkutan. "Mga bata, tumigil kayo!" Sigaw ni Manang Pura. Ngunit ang boses niya'y walang kapangyarihan. Tila hangin na dumaan lamang. Walang nakinig, nagpatuloy ang sigawan at takbuhan. Hanggang sa isang boses na malalim at puno ng awtoridad ang biglang pumuno sa buong kabahayan. "Enough!" Isang salita lamang. Ngunit sapat na iyon para pahintuin ang lahat. Ang mga bata ay natigilan na parang mga estatwa. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas mabigat at mas nakakakaba kaysa kanina. Dahan-dahang lumingon si Hiraya sa pinanggalingan ng boses. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Nakasuot ito ng isang mamahaling business suit. Bahagyang magulo ang buhok na para bang kalalabas lang ng isang mahabang meeting. May hawak itong itim na briefcase sa isang kamay. Ang mukha niya'y gwapo, ngunit guhit ng pagod at pighati. Ang mga mata nito ay matalim na parang agila. Una nitong tiningnan ang nagkalat na pintura sa sahig. Pagkatapos ay ang kanyang 5 anak na ngayon ay nakayuko. At sa wakas, ang tingin nito ay napunta sa kanya. Isang estranghero sa gitna ng kaguluhan. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya sa paraan ng pagtingin nito. Walang emosyon. Malamig na parang yelo. Dahan-dahan itong naglakad palapit. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ang tanging maririnig. Huminto ito sa kanyang harapan. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, katulad ng ginawa ni Manang Pura. Ngunit mas matindi, mas nakaka-intimidate. "Sino ka?" tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. Para kay Lakan Soliman, ang eksenang bumungad sa kanya ay isang pamilyar na pagod. Hindi ang nagkalat na pintura o ang nagbagsakang gamit ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang paulit-ulit na problema. Isang depektibong piyesa sa makinang dapat sana iperpektong tumatakbo. At ang babaeng nakatayo sa gitna ng lahat, si Hiraya Alpas, ay isa lamang sa mahabang listahan ng mga piyesang yon na kailangang palitan. Siya po ang bagong kasambahay, Senyorito Lakan. Mabilis na sabi ni Manang Pura. Ang boses ay puno ng paglalambing na may halong reklamo. "Pasensya na po kayo at ito agad ang inyong naabutan." Hindi sumagot si Lakan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Hiraya. May kakaiba sa dalaga. Hindi takot ang nakita niya sa mga mata nito. Hindi rin pagkagulat. Nakita niya ang isang panandaliang kislap ng pagtatasa na para bang hindi lang siya isang kasambahay na natatakot masisante, kundi isang strategist na sinusuri ang isang problemang kailangang solusyonan. Ngunit mabilis na nawala ang kislap na yon. Isang iglap at naglaho rin ang interes ni Lakan. Pagod na siya. Pagod na siya sa lahat. "Linisin niyo yan." Utos niya sa hangin, hindi tinitingnan kung sino man sa kanila. Tinalikuran niya ang gulo at naglakad patungo sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang opisina, ang kanyang kaharian.
ang kanyang kuta. Pagpasok niya, ang ingay ng 5 bata ay napalitan ng tahimik na ugong ng isang high-end computer. Dito, siya ang hari. Bawat numero sa stock market, bawat linya ng code, bawat business deal, lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Isang perpektong mundo na kabaligtaran ng magulong mundong iniwan niya sa labas. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at napabuntong hininga. Iminasahe niya ang kanyang sentido. Ang sakit ng ulo na kanina pa niya tinitiis ay lalo pang tumitindi. Ang kanyang mga mata ay napadako sa nag-iisang picture frame sa kanyang malawak na mahogany desk. Isang larawan ng isang babaeng may pinakamaliwanag na ngiti. Ang kanyang yumaong asawa, si Aurora. Isang panandaliang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang halimuyak ng mga sampagita sa hardin. Ang malamyos na tunog ng kanyang tawa habang hinahabol ang mga bata noong mga sanggol pa lamang sila. Noong ang bahay na ito ay hindi pa Hacienda del Silencio, kundi isang tahanan. Ngunit kasunod ng matamis na alaalang iyon ay ang mapait na laso ng pagkakasala. Naalala niya ang huling mga buwan, ang unti-unting pagkawala ng ngiti sa mga labi ni Aurora. Ang mga matang dati kumikinang na ngayoy laging blangko. At siya, nasaan siya noon? Nasa isang business trip sa Singapore, tumatanggap ng isang parangal sa Tokyo. Nagtatayo ng isang imperyo habang ang sarili niyang reyna ay dahan-dahang nalulunod sa isang karagatan ng kalungkutan na hindi niya nakita. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata. Pilit na iwinawaksi ang alaala. Ang trabaho ang kanyang naging takbuhan. Kung palagi siyang abala, wala siyang oras para mag-isip. Kung palagi siyang pagod, mas madali siyang makakatulog sa gabi. Inutos niya kay Manang Pura na asikasuhin ang lahat. Ang mga bata, ang bahay, ang buhay. Ibinigay niya ang kontrol dahil hindi na niya kayang harapin pa ang mga ito. Gabi na nang lumabas siya ng opisina para kumuha ng isang basong tubig. Ang buong bahay ay tahimik na. Inaasahan niyang makikita pa rin ang mga bakas ng kaguluhan kanina. Ngunit nagulat siya. Malinis ang sahig. Ang mga laruan ay maayos na nakasalansan sa isang tabi. Ang florerang muntik ng mabasag ay nakabalik na sa pwesto nito. At sa gitna ng sala, sa ilalim ng dim na ilaw ng chandelier, nakaupo si Hiraya sa sahig. Sa kanyang kandungan ay isang sirang manika, ang manikang hawak ng anak niyang si Biyaya kanina. Sa isang kamay ay may hawak siyang pandikit, sa isa naman ay sinulid at karayom. Maingat na tinatahi ang punit na damit nito. Pinanood siya ni Lakan mula sa dilim ng pasilyo. May kakaibang katiyagaan sa bawat kilos ng dalaga. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya mukhang pagod o inis. Sa halip, mayroon siyang focus na para bang ang pag-aayos sa sirang laruan na iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ito ang unang beses sa loob ng napakaraming taon na may nakita si Lakan na isang taong sinusubukang buuin ang isang bagay na sira sa bahay na ito. Sa halip na tumakbo palayo, isang pamilyar na yabag ang narinig niya sa kanyang likuran. "Senyorito," bulong ni Manang Pura. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Kanina ko pa po pinagmamasdan ang babaeng yan. Mukhang hindi niya kakayanin ang mga bata. Baka po mas makabubuting maghanap na tayo ng iba habang maaga pa." Tumingin si Lakan mula kay Hiraya na patuloy sa kanyang ginagawa, pabalik sa mukha ni Manang Pura na puno ng sinseridad. Si Manang Pura ang nandyan palagi. Ang tanging taong hindi umalis. Ang kanyang pinagkakatiwalaan. Napabuntong hininga siya. Ang pagod ng buong araw ay muling bumabalik. Gusto na lang niyang matapos ang problemang ito. "Kung iyan ang sa tingin mo, Manang Pura," halos pabulong niyang sabi, handa nang sumang-ayon. "Sige." Narinig ni Hiraya ang mahinang pag-uusap mula sa pasilyo.
ngunit hindi niya inintindi. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa manikang nasa kanyang mga kamay. Nakita niya kung paano ito niyakap nang mahigpit ni Biyaya kanina, kahit papunit-punit na ang damit at tanggal na ang isang braso. Hindi ito basta laruan. Ito ay isang kaibigan. Isang kakampi sa isang mundong hindi niya naiintindihan. At para kay Hiraya, ang pag-aayos sa manika ay pag-aayos na rin sa isang maliit na piraso ng kalungkutan sa bahay na ito. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Dala-dala ang inayos na manika, nagtungo siya sa kusina. Nagbabaka sakaling naroon ang mga bata. Pero tanging si Manang Pura ang nandoon, nag-aayos ng kape. Hindi sila bumababa para mag-agahan, sabi ni Manang Pura nang hindi man lang siya tinitingnan. Ihahatid na lang sa kani-kanilang kwarto ang pagkain nila. Magsimula ka ng maglinis sa sala. May pinalidad sa boses nito, isang utos na hindi dapat suwayin. Ngunit alam ni Hiraya, bilang isang taong may pangarap maging guro, na ang paghihiwa-hiwalay sa mga bata ay lalo lang magpapalala sa kanilang pagiging mailap. Manang Pura, magalang niyang sabi. Pwede ko po bang subukang tawagin sila? Sa wakas, ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nanliliit sa inis. Sinubukan na yan ng lahat, Hiraya. Mga professional na nani, mga tutor na may matataas na pinag-aralan, lahat sila ay sumuko. Anong nga magagawa ng isang tulad mo? Ang tanong ay parang isang sampal, ngunit sa halip na masaktan, ginamit ito ni Hiraya bilang gatong. Ngumiti lang siya ng bahagya at sinabing, susubukan ko lang po. Hindi na niya hinintay ang sagot. Dala ang manika, umakyat siya sa hagdan at maingat na kumatok sa unang pinto. Walang sumagot. Kumatok siya sa pangalawa, sa pangatlo, sa pang-apat at sa pang-lima. Lahat ay sarado, lahat ay tahimik. Huminga siya ng malalim. Kung ayaw nilang lumabas, siya ang papasok. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng unang pinto. Ito ang kwarto ni Biyaya. Nakita niya ang bata na nakaupo sa sahig, yakap ang mga tuhod, nakatingin sa bintana. Hindi nagsalita si Hiraya. Lumuhod siya sa sahig, hindi kalayuan sa bata, at inilapag ang manika sa pagitan nila. Ang manika ay nakaupo na ng maayos, suot ang damit na tinahin niya, at kumpleto na ang dalawang braso. Napansin ito ni Biyaya. Dahan-dahan, gumapang ito palapit. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Kinuha niya ang manika, hinaplos ang tinahing damit, at pagkatapos ay tumingin kay Hiraya sa unang pagkakataon. Walang salitang lumabas sa bibig ng bata, pero ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ng bahagya ang pinto. Sumilip si Kislap, ang pinakamakulit sa kanila. Nakita niya ang eksena at kumunot ang kanyang noo. Dito na kumilos si Hiraya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang mga piraso ng pulang pintura na natuyo na sa sahig kahapon. Alam mo ba? Sabi niya kay Biyaya, pero sapat na ang lakas para marinig ni Kislap. Ang mga pirasong ito ay parang mga piraso ng isang treasure map. Sabi nila, kung sino daw ang makakahanap ng pinakamaraming piraso ng parehong kulay, may premyo siyang matatanggap. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Kislap. Anong premyo? Tanong nito. Tuluyan nang pumasok sa kwarto. Sikreto! Nakangiting sabi ni Hiraya. Hindi nagtagal. Sumilip na rin si Habagat. Ang mahilig sa kompetisyon. Narinig ang salitang premyo at hindi na siya nag-atubili. Ako ang mananalo! Sigaw nito. Naging isang laro ang dapat sana'y isang nakakapagod na paglilinis. Nag-unahan ang dalawang bata sa paghahanap ng mga tuyong piraso ng pintura sa buong ikalawang palapag. Sumunod na rin si Ulap, ang tahimik na pintor na interesado sa iba't ibang kulay na kanilang natagpuan. Tanging isang bata na lang ang hindi pa lumalabas, si Amihan.
ang panganay sa 5. Nakita siya ni Hiraya na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakasandal sa pader, pinapanood ang kanyang mga kapatid nang may pag-aalinlangan sa mukha. Nilapitan siya ni Hiraya. Ayaw mong sumali? Mahinahon niyang tanong. Hindi tumingin si Amihan sa kanya. Babalik din naman kayo sa dati. Malamig nitong sabi. Lahat kayo ganyan. Sa una lang mabait. Diretso sa puso ang mga salitang iyon. Ngunit hindi nagpatinag si Hiraya. Hindi ako sila. Simpleng sagot niya. At hindi ko iiwan ang mga kapatid mo. Tumingin si Amihan sa kanya, ang mga matay puno ng pag-uusisa. Bakit? Bakit? Bakit ka mag-iistay? Ang gulo-gulo namin. Ngumiti si Hiraya. Isang ngiting malungkot ngunit totoo. Dahil alam ko ang pakiramdam ng magulo ang mundo. At kung minsan, ang kailangan mo lang ay isang taong tutulong sa iyong ayusin ang mga piraso. Natahimik si Amihan. Sa unang pagkakataon, may isang matandang nakausap sa kanya na hindi siya tinatratong parang bata, kundi parang isang taong naiintindihan ang bigat na kanyang dinadala. Isang malakas na tada mula sa ibaba ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Pagbaba nila, ang sahig na dating puno ng mantsa ng pintura ay malinis na. Ang mga bata, pagod ngunit masaya, ay ipinapakita ang kanilang mga kayamanan na nakalagay sa maliliit na supot. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Lakan Soliman. Natigilan siya. Ang kanyang 5 anak na sa loob ng maraming taon ay hindi niya nakitang nagsama-sama nang walang sigawan, ay ngayon nakaupo sa sahig sa paligid ng isang babae. Tahimik sila. Nakikinig. Nakikinig sila habang si Hiraya ay nagkukwento tungkol sa isang matapang na manika na naligaw sa isang malungkot na kastilyo. Ang katahimikan sa Hacienda del Silencio ay nabasag. Ngunit hindi ito napalitan ng ingay. Napalitan ito ng isang bagay na mas kakaiba, isang bagay na matagal nang nawala sa bahay na yon. Napalitan ito ng mahika ng isang kwento. Hindi makapaniwala si Lakan sa kanyang nakikita. Sa loob ng 2 taon, ang tanging paraan para mapatahimik ang kanyang 5 anak ay sa pamamagitan ng banta o ng tuluyang pagwawalang bahala. Ngunit ang babaeng ito, sa loob lamang ng 1 araw, ay nagawa ang imposible. Hindi niya sila pinagalitan. Hindi niya sila tinakasan. Sa halip, binigyan niya sila ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanila. Ang kanyang buong atensyon. Kinabukasan, maaga siyang bumaba. Isang bagay na hindi niya madalas gawin. Naabutan niya si Manang Pura sa kusina. Handa nang ihatid ang mga breakfast trays sa itaas. Manang, sabi niya, ang boses ay matatag. Mula ngayon, sabay-sabay na tayong mag-aagahan sa hapagkainan. Lahat tayo. Nagulat si Manang Pura. Pero senyorito, alam niyo namang, iyon ang gusto ko. Putol ni Lakan. Hindi nag-iwan ng puwang para sa anumang pagtutol. At si Hiraya, dagdag niya, hindi na siya simpleng kasambahay. Siya ang magiging tagapagturo at tagapag-alaga ng mga bata. Taasan mo ang kanyang sahod. Hindi na nakaimik ang matanda. Isang pilit na tango na lamang ang naisagot nito bago tumalikod. At sa isang saglit, isang madilim na anino ang dumaan sa mga mata nito. Ang unang agahan ay naging mahirap. Tahimik ang mga bata. Pilit ang usapan. Ngunit nandoon si Hiraya. Sa pamamagitan ng maliliit na tanong tungkol sa kanilang mga paboritong cartoon o sa kanilang mga panaginip, unti-unti niyang binasag ang yelo. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Lakan ang mahinang hagik-gik ni Biyaya sa hapagkainan. Naging isang obserbador si Lakan sa sarili niyang pamamahay. Mula sa kanyang opisina, naririnig niya ang mga tunog na unti-unti nang pumapalit sa nakakabinging katahimikan. Isang hapon, narinig niya ang tunog ng isang gitara at ang malambing na boses ni Hiraya na nagtuturo sa mga bata
ng bahay kubo. Kinagabihan, ang buong bahay ay napuno ng amoy ng bagong lutong cookies. Mas maaga na siyang umuuwi. Hindi na niya hinahanap ang katahimikan ng kanyang opisina. Sa halip, hinahanap na niya ang mga eksenang nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Si Hiraya na tinutulungan si Ulap sa pagguhit, si Hiraya na nakikipaghabulan kay Kislap sa hardin, si Hiraya na nagbabasa ng libro para sa 5 bago sila matulog. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Hiraya na nakatayo sa isang maliit na silya. Sinusubukang isabit ang mga pinakabagong obra maestra ni Ulap sa pader. Para magkaroon naman ng kulay ang mga dingding na ito, sabi nito sa sarili. Bigla, nawalan ito ng balanse. Aray! Bago pa man bumagsak si Hiraya sa sahig, isang malakas, ngunit maingat na mga braso ang sumalo sa kanya. Mabilis ang pangyayari. Ang sumunod na alam na lang ni Hiraya ay nakayakap na siya sa dibdib ni Lakan Soliman. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito na may halong amoy ng kape. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang tibok ng puso nito na bahagyang bumilis. Dahan-dahan siyang inalalaya ni Lakan na makatayo ng maayos, ngunit hindi nito agad binitawan ang kanyang baywang. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa malapitan, nakita ni Hiraya ang pagod sa mga mata ni Lakan, pero sa likod noon, may isang bagay pa siyang nakita. Isang kislap ng paghanga. Isang kislap na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mag-iingat ka, sabi ni Lakan. Ang boses ay mas malambing kaysa sa karaniwan. Salamat po. Nauutal niyang sagot. Mabilis na lumayo dahil sa kakaibang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang mga sandaling tulad noon ay nagsimulang dumalas. Isang gabing hindi siya makatulog, nakita siya ni Lakan sa kusina na nagbabasa ng isang libro tungkol sa child psychology. Nag-aaral ka pa rin? Tanong ni Lakan, sumasandal sa hamba ng pinto. Nagulat si Hiraya. Opo. Pangarap ko po kasing maging guro para sa tatay ko. At doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng kusina, naikwento niya ang tungkol sa kanyang ama, sa aksidente at sa mga pangarap na pansamantala niyang isinantabi. Nakinig si Lakan sa bawat salita. Hindi siya nagsalita, pero ang kanyang mga mata ay hindi bumitiw sa kanya. Puno ng isang emosyong hindi pa niya kayang pangalanan. Isa kang mabuting anak, Hiraya, sabi ni Lakan pagkatapos. At isa kang liwanag sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon ay mas matamis pa kaysa sa anumang tsokolating natikman ni Hiraya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay, walang halong pag-aalinlangang ngiti. At sa unang pagkakataon, ngumiti pabalik si Lakan Soliman. Isang nangiti na nagpaliwanag sa buong kusina. Isang ngiti na nagpatunaw sa yelo sa puso ni Hiraya. Isang ngiti na nagbigay ng pag-asa. Ngunit mula sa dulo ng madilim na pasilyo, may isang pares ng matang nakamasid. Nakita ni Manang Pura ang lahat. Ang pagtama ng kanilang mga mata, ang ngitian. Nakita niya ang pagsisimula ng isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan. Sa kanyang isipan, isang desisyon ang nabuo. Ang babaeng ito ay hindi lamang isang kasambahay. Siya ay isang banta. Isang banta na kailangan niyang alisin sa lalong madaling panahon. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip para kay Hiraya. Ang Hacienda del Silencio ay unti-unting nawawalan ng silensyo. Napapalitan na ito ng mga tawanan ni Kislap, ng mga kwento ni Ulap, ng mga kanta ni Biyaya, at maging ng palakaibigang bangayan ni Naamihan at Habagat. Sila ka naman ay nagiging isang pamilyar na presensya, isang taong hindi na lamang nagtatago sa likod ng mga pader ng kanyang opisina. Isang hapon, habang tinutulungan ni Hiraya ang mga bata na gumawa ng isang maliit na hardin ng mga gulay
Sa likod bahay, isang makintab na itim na sasakyan ang pumasok sa tarangkahan. Huminto ito sa mismong tapat ng malaking pinto. Hindi ito ang sasakyan ni Lakan. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang edad 50. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, may perlas na kwintas sa leeg at malalaking itim na salamin na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Bawat kilos nito ay nagsasabing isa siyang taong sanay sa kapangyarihan at paggalang. Manang Pura, tawag ng babae. Ang boses ay matinis at puno ng autoridad. Mabilis pa sa 4:00 na lumabas si Manang Pura mula sa bahay, halos nagmamadali sa pagbati. Senyora Imelda, mabuti po at napadalaw kayo. Hindi po kayo nagsabi. Gusto kong masurpresa ang mga apo ko, sabi ng babae. Tinatanggal ang kanyang salamin. Ang mga mata nito ay kasing talim ng kay Lakan, ngunit mas malamig. Napansin nito si Hiraya at ang mga bata na nakatayo sa di kalayuan. Tinaasan nito ng kilay si Hiraya. Tila hindi nagustuhan ang nakita. Isang babaeng puno ng dumi sa kamay at damit. Nakikipaglaro sa kanyang mga apo. Lumapit ang mga bata, ngunit walang sigla. Lola, bati nila nang walang gana. Mga apo ko, sabi ni Senyora Imelda, ngunit ang nangiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang bawat isa ng mabilis na parang isang obligasyon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Manang Pura, habang ang tingin ay nananatili kay Hiraya. At sino naman ito? Si Hiraya po, Senyora, ang bagong tagapag-alaga ng mga bata. Tumango si Senyora Imelda. Ngunit dire-diretso itong naglakad papasok ng bahay. Nilagpasan si Hiraya na para bang isa lamang itong hangin. Ang hapunan ng gabing iyon ay parang isang paglilitis. Si Doña Imelda Montesillo, ang ina ng yumaong asawa ni Lakan, ay umupo sa kabilang dulo ng mesa na para bang isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Ang gaan na laging dala ni Hiraya ay biglang nawala. Napalitan ng isang mabigat at nakakapanikip na tensyon. Hiraya. Alpas? Sabi ni Doña Imelda, binibigkas ang pangalan ni Hiraya na para bang isang kakaibang salita. Saan galing ang apelyidong yan? Hindi pamilyar sa akin. Mula po sa probinsya namin sa Quezon, Senyora. Magalang na sagot ni Hiraya habang nakayuko sa kanyang plato. Ah, Bigito, sabi ng matanda. At nakatapos ka ba ng pag-aaral, iha? Bawat tanong ay parang isang maliit na karayom. Tila inosente ngunit may lason. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya. Nakatapos po ng kolehiyo, Senyora, sa kursong edukasyon. Sagot niya, pilit na pinapanatili ang dignidad sa kanyang boses. Edukasyon? Tumawa ng bahagya si Doña Imelda. Sayang naman. At napunta ka lang sa pagiging tagapag-alaga. Sa ilalim ng mesa, kinuyom ni Hiraya ang kanyang mga palad. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nakita niya ang pagkabalisa sa mukha ni Lakan. Nakita niya kung paano ito hirap na balansihin ang respeto sa biyanan at ang pagnanais na protektahan siya. Kaya nanahimik na lamang siya. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Hiraya ng ilang gamit sa sala, narinig niya ang boses ni Doña Imelda mula sa nakabukas na pinto ng library. Kausap si Lakan. Hindi ko gusto ang babaeng yan, Lakan. Masyado siyang pamilyar sa mga bata. Masyado siyang komportable sa bahay na ito. Sa bahay ni Aurora. Ina, sagot ni Lakan. Ang boses ay pagod. Mabait si Hiraya sa mga bata. Malaki ang naitulong niya. Mabait o may ibang intensyon? Matalas na sabi ni Doña Imelda. Huwag mong hayaang dungisan ng isang katulong ang alaala ng anak ko. Hindi ako papayag. Napatigil si Hiraya sa paghinga. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang puso
na parang mga punyal. Hindi lang ang kanyang estado sa buhay ang hinuhusgahan, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Lumabas si Doña Imelda mula sa library at nagtama ang kanilang mga mata. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Isang ngiti ng tagumpay. Bumalik ito sa sala at hinarap ang lahat. Dahil nakikita kong medyo nagkakagulo ang pamamalakad dito, anunsyo ni Doña Imelda. Napagdesisyonan kong manatili muna rito ng ilang araw para ako na mismo ang mag-aayos ng lahat. Ang presensya ni Doña Imelda sa hasyenda ay parang isang madilim na ulap na nagpabigat sa lahat. Ang mga ngiti at tawanan na unti-unti nang umuusbong ay muling naglaho. Ang mga bata ay naging mas tahimik, mas maisilap, na para bang may isang hindi nakikitang pader na muling itinayo sa pagitan nila at ni Hiraya. Higit sa lahat, si Ulap ang pinakaapektado. Ang batang dati nagsisimula nang maging masigla ay muling nagkulong sa kanyang mundo. Lagi itong mag-isa sa isang sulok. Mahigpit na yakap-yakap ang kanyang sketchbook at gumuguhit ng walang tigil. Isang hapon, nakita ni Hiraya si Ulap na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa hardin, malayo sa ingay ng kanyang mga kapatid. Umiiyak ito ng tahimik. Ang mga luha ay tumutulo sa pahina ng kanyang sketchbook. Nilapitan siya ni Hiraya ng dahan-dahan, umupo sa damuhan sa tabi niya at hindi nagsalita. Hinayaan niya lang ang bata na maramdaman ang kanyang presensya. Makalipas ang ilang sandali, kinuha ni Hiraya ang isang nahulog na dahon at sinimulang gumuhit sa lupa gamit ang isang maliit na sanga. Noong kasing edad mo ako, panimula ni Hiraya sa malumanay na boses. Kapag malungkot ako, gumuguhit ako ng isang pinto. Tapos, iniisip ko na sa likod ng pintong yon, nandoon lahat ng bagay na nagpapasaya sa akin. Hindi umimik si Ulap, ngunit tumigil ito sa pag-iyak at pinanood ang ginagawa ni Hiraya. Gusto mong ipakita sa akin ang pinto mo? Tanong ni Hiraya, tumitingin sa sketchbook na hawak ng bata. Nag-atubili si Ulap. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng pagtitiwala, dahan-dahan niyang iniabot ang sketchbook kay Hiraya. Ngumiti si Hiraya at malugod itong tinanggap. Salamat sa pagtitiwala, Ulap. Binuklat niya ang unang pahina. Namangha siya sa galing ng bata. Naroon ang mga guhit ng mga bulaklak, ng bahay, ng araw na may nakangiting mukha. Ngunit habang binubuklat niya ang mga sumunod na pahina, unti-unting nagbago ang tema. Ang mga masayang kulay ay napalitan ng itim at abo. May mga guhit ng 5 batang stick figure na umiiyak. May guhit ng isang babaeng nakahiga sa isang kama. Natutulog ng mahimbing ang kanilang ina, naisip ni Hiraya. At pagkatapos, isang pamilyar na figura ang nagsimulang lumitaw sa bawat malungkot na eksena. Isang babaeng may nakapusod na puting buhok at nakasuot ng uniforme, si Manang Pura. Sa una, inakala ni Hiraya na ang figura ni Manang Pura ay nandoon para aluin ang mga bata. Ngunit may mali. Sa bawat guhit, ang bibig ni Manang Pura ay malapit sa tainga ng isa sa mga umiiyak na bata na para bang may ibinubulong, at ang ngangiti sa mukha ng ginuhit na Manang Pura ay hindi ngiti ng pag-aalaga. Ito ay matalim at nakakakilabot. Binuklat pa ni Hiraya ang mga pahina at ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumigat. Nakita niya ang isang serye ng mga guhit na parang isang kwento. Unang guhit, isang babaeng walang mukha na may dalang maleta. Isang bagong yaya ang dumadating sa bahay. Pangalawang guhit, si Manang Pura ay may ibinibigay na litrato ng kanilang ina sa mga bata at sila'y nagsisimulang umiyak. Pangatlong guhit, si Manang Pura ay may ibinubulong kay Kislap na noon ay may hawak ng isang lata ng pintura. Pang-apat na guhit, ang babaeng walang mukha ay umiiyak
habang ang buong sala ay magulo. Huling guhit, ang babaeng walang mukha ay naglalakad papalayo. Dala muli ang kanyang maleta. Paulit-ulit ang istorya sa mga sumunod na pahina. Iba-ibang babaeng walang mukha, ngunit iisang resulta. At sa bawat kwento, nandoon palagi ang nakangiting figura ni Manang Pura sa isang sulok, nanonood. Nanginig ang mga kamay ni Hiraya. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang mga kwento tungkol sa mga yaya na hindi nagtatagal. Ang hindi maipaliwanag na pagiging suwail ng mga bata. Hindi ito simpleng paghahanap ng atensyon. Hindi ito galit na dala ng pagkawala ng ina. Ito ay sinadya. Ito ay itinuro. Ginamit ni Manang Pura ang sakit at kalungkutan ng mga bata. Ginamit niya ang kanilang pagmamahal sa kanilang ina para itaboy ang sinumang babaeng susubok na pumasok sa buhay ng kanilang ama. Isang nakakasuklam na katotohanan ang bumalot kay Hiraya. Napatingin siya sa bahay at mula sa bintana ng kusina, nakita niya si Manang Pura na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ang kilos ay kalmado at perpekto. Ngunit ngayon, hindi na isang matapat na kasambahay ang nakikita ni Hiraya. Ang nakikita niya ay isang halimaw na nagkukubli sa likod ng isang maskara ng katapatan. Niyakap niya si Ulap ng mahigpit na, "Salamat, Ulap. Salamat sa pagsasabi sa akin ng totoo." Tumayo si Hiraya. Ang sketchbook ay hawak niya ng mahigpit na para bang ito ang pinakamahalagang ebidensya sa buong mundo. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang nag-alab na galit. Galit para sa mga batang minaltrato ang damdamin at galit para sa isang kasamaang nagtatago sa paningin ng lahat. Kailangan itong malaman ni Lakan. Kailangan niyang makita ang katotohanan. Naglakad siya pabalik sa loob ng bahay. Bawat hakbang ay mabigat sa determinasyon. Tinungo niya ang pasilyo patungo sa opisina ni Lakan. Ang tanging tunog na maririnig ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Huminto siya sa tapat ng pinto at itinaas ang kanyang kamay para kumatok. Kumatok si Hiraya sa pinto ng opisina ni Lakan. 3 malinaw at matatag na katok. "Pasok!" Narinig niyang sagot mula sa loob. Huminga siya ng malalim bago pinihit ang seradura. Naabutan niya si Lakan na nakaupo sa kanyang desk, napapalibutan ng mga papeles at ng asul na liwanag mula sa kanyang laptop screen. Pagkakita sa kanya, bahagyang kumunot ang noo nito. Marahil ay napansin ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. "Hiraya, may problema ba?" Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Isinara ni Hiraya ang pinto sa kanyang likuran. Dala-dala pa rin ang sketchbook ni Ulap. Lumapit siya sa desk ni Lakan. Walang pag-aalinlangan. Inilatag niya ito sa ibabaw ng mga papeles. "Gusto kong ipakita ito sa inyo, Sir Lakan," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang natuklasan. Tiningnan ni Lakan ang sketchbook nang may pagtataka. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang mga guhit ni Ulap, napakagaling niya talaga. Hindi lang po ito basta mga guhit. Giit ni Hiraya. Binubuklat ang mga pahina sa bahaging naglalaman ng nakakagambalang kwento. Ito po ay isang kwento. Ang kwento kung bakit masama ang ugali ng mga anak ninyo. Itinuro niya ang mga paulit-ulit na eksena. Ang pagdating ng mga bagong yaya, ang pag-iyak ng mga bata, at ang palaging presensya ni Manang Pura na may ibinubulong. Sir Lakan, hindi natural ang galit ng mga bata. May nagtuturo sa kanila. May gumagamit sa kanilang kalungkutan para itaboy ang sino mang susubok na pumasok sa buhay ninyo. Si Manang Pura po. Huminto siya sandali. Hinahanda ang sarili sa bigat ng kanyang sasabihin. Siya po ang may kagagawa ng lahat. Natahimik si Lakan. Tinitigan niya ang mga guhit. Sa una,
Nakita niya ang pagkalito sa kanyang mga mata. Pagkatapos, napalitan iyon ng isang bagay na hindi inaasahan ni Hiraya. Pagkadismaya. Ngunit ang pagkadismaya ay hindi para kay Manang Pura. Iyon ay para sa kanya. Hiraya, sabi ni Lakhan, isinasara ang sketchbook. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging malamig at may distansya. Ito ay mga guhit ng isang bata. Isang batang namimiss ang kanyang ina. Hindi ito ebidensya. Pero kitang-kita po, pagpupumilit ni Hiraya. Paulit-ulit po ang pattern. Hindi po ito nagkataon lang. Tumayo si Lakhan at tumalikod. Humarap sa malaking bintanang salamin na tanawang hardin. Si Manang Pura ay nagsisilbi na sa pamilyang ito bago pa man ako ipanganak. Siya ang nag-alaga sa akin. Siya ang tumayong pangalawang ina sa mga anak ko nang mawala si Aurora. Bakit niya gagawin ang isang bagay na tulad niyan? Hindi ko po alam. Halos pabulong na sagot ni Hiraya. Pero totoo po ang sinasabi ko. Kailangan niyo pong maniwala sa akin. Humarap si Lakhan sa kanya at sa pagkakataong ito, may bakas ng sakit sa kanyang mga mata. Alam kong hindi naging maganda ang pakikitungo sa iyo ni Senyora Imelda. At alam kong may tensyon sa pagitan ninyo ni Manang Pura. Pero ang gumawa ng ganitong akusasyon, Hiraya, ito ay hindi tama. Ang mga salita ni Lakhan ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi lang siya hindi pinaniniwalaan, pinagdududahan pa ang kanyang motibo. Iniisip nitong gawa-gawa niya lang ang lahat dahil sa sama ng loob. Hindi po yan totoo. Sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Pura, may dalang isang tray ng kape. Senyorito, kape po ninyo. Sabi nito sa malambing na boses na para bang hindi napapansin ang tensyon sa silid. Salamat Manang. Sagot ni Lakhan, ang kanyang tingin ay hindi inaalis kay Hiraya. Nagkunwaring may inaayos si Manang Pura sa isang tabi. Ngunit alam ni Hiraya na nakikinig ito. Ito ang perpektong pagkakataon para sa matanda na isagawa ang kanyang susunod na hakbang. Hiraya, gusto kong magpahinga ka muna. Sabi ni Lakhan sa mas mahinahong tono na para bang kumakausap ng isang taong hindi makatwiran. Marahil ay dala lang ito ng pagod. Bago pa man makasagot si Hiraya, lumapit si Manang Pura kay Lakhan. Senyorito, pasensya na po kung nakikialam ako. Sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Kanina ko pa po napapansin na tila balisa si Hiraya. Baka po nabibigatan na siya sa mga bata. Kung gusto niyo po, ako na muna ulit ang bahala sa kanila. Ang mga salita nito ay perpektong-perpekto. Pinapalabas siyang isang taong hindi matatag ang pag-iisip habang ipinapakita ang sarili bilang isang maaasahang tagapag-alaga. Isang matinding sakit at pagkadismaya ang naramdaman ni Hiraya. Tumingin siya kay Lakhan, naghahanap ng kahit katiting na pagtitiwala. Ngunit ang nakita niya ay isang pader. Isang pader na itinayo mula sa mga taon ng katapatan kay Manang Pura at sa bigat ng sarili nitong pagkakasala. Walang salitang lumabas sa bibig ni Hiraya. Tumalikod na lamang siya at lumabas ng opisina. Dala-dala ang sketchbook na ngayon ay parang isang walang silbing piraso ng papel. Habang nagsasara ang pinto, nakita niya sa isang siwang ang pagtapik ni Lakhan sa balikat ni Manang Pura, isang kilos ng pasasalamat. At sa likod ni Lakhan, nakita niya si Doña Imelda na nakatayo sa may pintuan ng library, nagmamasid. Nagtagpo ang mga mata nila ni Manang Pura. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ngiting nagsasabing, "Game over." Di matapos ang pag-uusap sa opisina, isang malamig na pader ang namagitan kina Hiraya at Lakhan. Iniiwasan siya nito. At kapag nagkakasalubong sila, ang tingin nito'y blanko, puno ng pagkadismaya.
Ang Hacienda del Silencio ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ito'y isang katahimikang mabigat at puno ng hinanakit. Naramdaman ni Hiraya na ang kanyang mga araw sa hacienda ay bilang na. Sina Doña Imelda at Manang Pura ay palaging magkasama, nagbubulungan sa mga sulok, ang kanilang mga mata ay laging nakamasid sa bawat kilos niya. Alam niyang meron silang binabalak, isang huling, mapanirang hakbang para tuluyan siyang paalisin. Ang pagkakataon ay dumating isang umaga, 3 araw matapos ang insidente sa opisina. Nasaan ang kwintas ko? Ang malakas at halos hysterical na sigaw ni Doña Imelda ay gumising sa buong kabahayan. Nagmamadali ang lahat na pumunta sa sala kung saan nakatayo ang matanda, nanginginig sa galit. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang bukas na kahon ng alahas sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang kwintas na pamana pa ng aking ina. Ang kwintas na isinuot ni Aurora noong kanyang kasal, nawawala. Agad na lumapit si Lacan, sinusubukang pakalmahin ang kanyang biyenan. Ina, baka naman po nailagay niyo lang sa ibang lugar. Hindi! Giit ni Doña Imelda. Dito ko mismo iniwan kagabi pagkatapos kong linisin. Sigurado ako. Sa puntong yon, lumapit si Manang Pura. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Senyora, imposible pong may ibang makakakuha niyan. Tayo-tayo lang po ang nandito sa bahay. Maliban na lang kung huminto ito. Sadyang pinutol ang kanyang sasabihin at dahan-dahang lumingon kay Hiraya na tahimik na nakatayo malapit sa hagdanan. Lahat ng mga mata ay napunta kay Hiraya. Ano ang ibig mong sabihin, Pura? Tanong ni Doña Imelda. Ang boses ay puno ng lason. Wala po, senyora. Sagot ni Manang Pura. Nagkukunwaring natatakot. Pero napansin ko po kasing palaging balisa si Hiraya nitong mga nakaraang araw. At narinig ko po siyang may kausap sa telepono kahapon tungkol po sa malaking utang sa ospital. Bawat salita ay isang pako na ipinupukpok sa kabaong ni Hiraya. Ang katotohanan, ang kanyang desperasyon para sa ama ay ngayon ginagamit laban sa kanya, binabaluktot para maging isang motibo ng pagnanakaw. Ano? Sigaw ni Doña Imelda. Humaharap kay Hiraya. Ikaw, magnanakaw ka. Matapos kang pakainin at patirahin sa bahay na ito ang isusukli mo sa amin? Oh, hindi po totoo yan. Depensa ni Hiraya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Wala po akong kinuha. Tumingin siya kay Lacan. Nagmamakaawa. Naghahanap ng tulong. Sir Lacan, maniwala po kayo sa akin. Ngunit ang mukha ni Lacan ay isang maskara ng pagkalito at sakit. Sa isang banda, nakikita niya ang sinseridad sa mga mata ni Hiraya. Ngunit sa kabilang banda, ang bigat ng mga akusasyon, ang alaala ng kanyang asawa na isinasangkot, at ang sarili niyang pagdududa mula sa insidente ng sketchbook ay lumilikha ng isang napakalaking anino ng kawalan ng tiwala. Kung wala kang kinuha, kung wala kang itinatago, kung gayon ay pumapayag kang halughugin ang iyong kwarto. Hamon ni Doña Imelda. Bago pa man makasagot si Hiraya, si Manang Pura na ang nanguna. Ako na po ang maghahanap, senyora. Mabilis itong umakyat sa hagdanan patungo sa maliit na kwarto ni Hiraya. Ang lahat ay sumunod. Ang mga bata na nagising sa sigawan ay nakasilip mula sa kanilang mga silid. Ang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. Ang paghahanap ay hindi nagtagal. Mula sa ilalim ng kama ni Hiraya, sa ilalim ng kanyang mga damit, kinuha ni Manang Pura ang isang maliit na tela. At nang buksan niya ito, kumislap ang isang pamilyar na diamanteng kwintas. Ang kwintas ni Aurora. Natahimik ang lahat. Ang hangin ay naging napakabigat. Walang hiya ka! Sigaw ni Doña Imelda
Handa nang sugurin si Hiraya, ngunit pinigilan ni Lakan. Napailing na lang si Hiraya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Hikbi niya. Baka na po nila ito. Maniwala po kayo. Tumingin siyang muli kay Lakan. Ang lahat ng pag-asa niya ay nakasalalay sa isang taong ito. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Lakan ay ang huling bagay na inaasahan niya. Hindi galit, hindi awa. Ang nakita niya ay pagkabigo. Isang malalim na pagkabigo na tila nagsasabing, umasa akong iba ka, pero nagkamali ako. Ang sakit na dulot ng tinging iyon ay mas matindi pa kaysa sa lahat ng mga akusasyon. Dahan-dahang lumapit si Lakan sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay parang isang martilyo na dumudurog sa kanyang puso. Hiraya, sabi nito, ang boses ay walang emosyon, patay. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Iyon na iyon. Ang hatol ay naibigay na. Sa gitna ng ulan na biglang bumuhos sa labas, tahimik na inayos ni Hiraya ang kanyang maliit na bag. Walang tumulong sa kanya. Ang mga dating masayang muka ay ngayon nakatingin sa kanya ng may paghuhusga. Pagbaba niya, naroon ang 5 niyang alaga, umiiyak. Huwag kang umalis, Ate Hira. Sigaw ni Kislap, yumayakap sa kanyang binti. Mamimiss ka namin. Hikbi ni Biyaya. Lumuhod si Hiraya para yakapin sila sa huling pagkakataon. Mahal na mahal ko kayo. Bulong niya. Sinusubukang pigilan ang sariling paghikbi. Tinanggal ni Manang Pura ang mga bata sa pagkakayakap sa kanya. Tama na yan. Hayaan niyo nang umalis ang magnanakaw. Tumayo si Hiraya. Tiningnan niya si Lakan sa huling pagkakataon. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw. Isang estatwa ng kalungkutan at pagsisisi. Naglakad si Hiraya palabas ng pinto, patungo sa rumaragasang ulan. Hindi niya naramdaman ang lamig. Hindi niya naramdaman ang mga patak ng ulan na humahalo sa kanyang mga luha. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkabiyak ng kanyang puso. Nang makalabas siya ng tarangkahan, lumingon siya. Nakita niya ang dahan-dahang pagsara nito. Ang tunog ng bakal ay parang isang pinal na hatol. Isang tuldok sa isang kwentong hindi dapat nagtapos ng ganoon. Nawala na ang ulan, ngunit ang bigat na dala nito ay nanatili sa loob ng Hacienda del Silencio. Sa kanyang opisina, sinubukan ni Lakan na ibalik ang sarili sa trabaho, sa mga numero at mga kontratang dati. Nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit sa unang pagkakataon, ang mga ito'y naging mga walang kahulugang simbolo lamang. Ang tanging nakikita niya sa kanyang isipan ay ang mukha ni Hiraya, puno ng sakit, puno ng pagkadismaya, habang siya'y tinalikuran nito sa gitna ng ulan. Nagawa mo ang tama, Lakan, sabi ni Doña Imelda nang dalhan siya nito ng hapunan sa opisina. Pinrotektahan mo ang alaala ng aking anak at ang kapakanan ng pamilyang ito. Tumangulang si Lakan, ngunit ang mga salita ay walang bigat. Pakiramdam niya ay wala siyang pinrotektahan. Pakiramdam niya ay mayroon siyang sinirang napakahalaga. Ang bahay ay naging mas tahimik pa kaysa dati. Hindi na ito ang katahimikang dala ng kalungkutan. Ito ay katahimikang dala ng kamatayan ng saya. Sa hapagkainan, ang 5 upuan ng kanyang mga anak ay parang mga maliliit na lapida. Hindi sila kumikibo, hindi sila kumakain. Tinutulak lang nila ang pagkain sa kanilang mga plato, ang mga matay blangko. Ate Hira, narinig niyang bulong ni Biyaya, isang halos hindi marinig na hikbi. Ang bulong na yon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Lakan. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang imahe ng kanyang umiiyak na mga anak ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Bumangon siya mula sa kama at nagpasya na silipin sila sa kani-kanilang mga kwarto. Lahat sila,
ay mahimbing na natutulog. Ngunit kahit sa pagtulog, bakas sa kanilang mga mukha ang kalungkutan. Pumasok siya sa kwarto ni Ulap. Ang sketchbook ng bata ay nasa ibabaw ng mesa, nakasara, na para bang wala ng kwentong gustong iguhit. Nang paalis na sana siya, may natapakan siyang isang piraso ng papel na nalukot sa ilalim ng kama. Dinampot niya ito. Isa itong guhit. Marahil ay nahulog mula sa sketchbook. Ibinuklat niya ang lukot na papel. At ang kanyang paghinga ay biglang natigil. Nakatayo siya sa ilalim ng isang maliit na ilaw sa pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinititigan ng guhit. Simple lang ito. Gawa ng isang bata. Ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Isang stick figure na may nakapusod na puting buhok. Si Manang Pura. Nakatayo ito sa tapat ng isang aparador at sa kanyang kamay may hawak itong isang kumikinang na bagay, ang kwintas, na dahan-dahan niyang inilalagay sa ilalim ng isang tumpok ng damit. Sa ibaba ng guhit, may isa pang imahe, isang babaeng may mahabang buhok na umiiyak, si Hiraya. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Hiraya sa opisina. Paulit-ulit po ang pattern. Ang mga guhit, ang mga kwento, ang babala. Hindi niya pinakinggan. Nagbingi-bingihan siya. Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Ang pagdududa na dati isang maliit na binhi ay biglang lumago at naging isang dambuhalang puno na sumasakal sa kanya. Mabilis siyang bumaba. Hindi na inalintana ang oras. Tinungo niya ang isang maliit na silid sa ilalim ng hagdanan, ang security room. Bilang isang taong nagpapatakbo ng isang tech company, ang kanyang bahay ay puno ng mga nakatagong kamera para sa seguridad. Umupo siya sa harap ng monitor at hinanap ang archive ng mga video mula sa umagang yon. Pinili niya ang kamera na nakatutok sa sala. Ngunit nang i-click niya ang play, isang mensahe ang lumabas sa screen. File not found. This file may have been deleted. Napatitig siya sa screen. Tinangka niyang i-access ang log files at doon niya nakita ang video file mula 7:08 a.m. hanggang 7:30 a.m. ay sadyang binura 10 minuto bago ang sigaw ni Doña Imelda. Hindi ito aksidente. Isa itong cover-up. Ang kanyang pagdududa ay naging isang nagbabagang katiyakan. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng pinakamagaling na data recovery expert sa kanyang kumpanya. Miguel, lakan ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at apurado. Gisingin mo ang buong team mo kung kinakailangan. May isang video file na kailangan kong mabawi. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Mas importante ito, ang buhay ng isang tao ang nakasalalay dito. Pagkababa niya ng telepono, napasandal siya sa upuan. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng monitor. Nakita niya ang isang hari na nakaupo sa kanyang trono. Isang haring hangal. Isang haring nagkamali ng paghatol. At habang hinihintay niya ang tawag, isang panalangin ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Sana mali ako. Pero Diyos ko, sana tama ako. Makalipas ang isang oras na parang isang taon, tumunog ang kanyang telepono. Si Miguel. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pag-aalangan. Nakuha ko na po ang video. Na-recover ko na. Huminto ito sandali. Sir, kailangan niyo tong makita. Hindi na hinintay ni Lacan ang pagsikat ng araw. Ang video file na ipinadala ni Miguel ay umuulit-ulit sa screen ng kanyang tablet. Isang silent film na sumisigaw ng kataksilan. Dala ang bigat ng katotohanan. Umakyat siya sa hagdanan. Bawat hakbang ay parang isang dagundong sa tahimik na pamamahay. Una niyang ginising si Doña Imelda. Ina, kailangan po nating mag-usap. Sa sala.
Ngayon na. Pagkatapos, kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Manang Pura. Manang, bumaba ka. Hinihintay kita. Ang pagkalito sa mga mukha ng dalawang babae ay mabilis na napalitan ng kaba nang makita nila ang determinasyon at malamig na galit sa mga mata ni Lakan. Sa sala, sa parehong lugar, kung saan hinatulan si Hiraya, silang tatlo ay nagtipon. Ang hangin ay mabigat sa mga hindi sinasabing salita. Inilagay ni Lakan ang tablet sa ibabaw ng center table at pinindot ang play. Ang unang eksena ay nagpakita ng isang walang taong sala. Pagkatapos, pumasok si Manang Pura. Maingat na inilalabas ang kwintas mula sa kahon ng alahas. Lumingalinga ito. Tinitiyak na walang nakakakita. Pagkatapos, mabilis itong umakyat sa hagdanan. Ang sumunod na eksena, mula sa kamera sa pasilyo sa itaas, ay nagpakita sa kanyang pumasok sa kwarto ni Hiraya. Lumabas ito, makalipas ang ilang segundo, wala nang dalang kwintas. Natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang audio mula sa video, ang mahinang pagtilaok ng manok sa di kalayuan. Ano to, Lakan? Sabi ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit hindi malinaw kung dahil sa gulat o sa takot na mabisto. Hindi siya pinansin ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Manang Pura, na ngayon ay maputlang maputla na parang isang multo. Bakit Manang Pura? Tanong ni Lakan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong sakit. Bakit mo ginawa to? Kay Hiraya? Sa mga bata? Sa akin? Sa una, sinubukan pa ni Manang Pura na magsinungaling. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Lakan sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong kabahayan. Nakita ko rin ang mga guhit ni Ulap. Ang lahat ng ginawa mo. Ang pagmamanipula mo sa sakit ng mga anak ko. Sagutin mo ako bakit? Sa puntong yon, bumigay si Manang Pura. Ang maskara ng pagiging isang matapat na lingkod ay nabasag. At ang lumabas ay isang mukhang puno ng pait at galit na naipon sa loob ng maraming taon. Dahil hindi siya karapat-dapat, humagulgol ito. Ang mga luha ay may halong lason. Walang sino man ang karapat-dapat sa bahay na ito. Inalay ko ang buong buhay ko dito. Minahal ko ang ama mo ng palihim. Ako dapat ang naging ginang ng pamamahay na ito. Hindi ang nanay mo, hindi ang mahinang si Aurora, at lalong hindi ang isang hamak na katulong na yon. Bawat salita ay isang revelasyon, isang nakakagulat na pag-amin sa isang buhay na puno ng inggit. Pinalaki ko ang mga batang yan na mahalin ang alaala ng kanilang ina para walang sino man ang makapalit sa kanya. Para walang ibang babae ang makapasok dito. Para maprotektahan ko ang pamilyang ito. Pinrotektahan! Umiling si Lakan, puno ng pagkadismaya. Sinaktan mo sila. Ginamit mo sila. Nilason mo ang kanilang mga puso para sa sarili mong kapakanan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Doña Imelda. At ikaw, ina, alam kong alam mo ito. O kung hindi man, naging bulag ka dahil sa sarili mong galit. Galit ka sa akin dahil sinisisi mo ako sa pagkamatay ni Aurora. Natigilan si Doña Imelda. Oo, ina. Alam ko. Pagpapatuloy ni Lakan, ang kanyang boses ay basag na. May kasalanan ako. Naging abala ako sa trabaho. Hindi ko nakita ang kanyang sakit. At habang buhay kong dadalin ang pagsisising iyon. Pero ang pagkulong sa mga anak ko sa nakaraan, ang pagpigil sa kanila at sa akin na maging masaya ulit. Hindi iyon pagmamahal kay Aurora. Iyon ay pagiging makasarili. Lakan. Tapos na tayo, ina. Matatag na sabi ni Lakan. Maari kayong manatili dito bilang lola ng mga anak ko. Pero hindi na ninyo pakikialaman ang buhay ko.
ang buhay namin. Sa wakas, hinarap niya si Manang Pura. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa. Umalis ka sa bahay ko. Ngayon din. Walang nagawa si Manang Pura, kundi ang umiyak habang siya'y dahan-dahang tumalikod at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang pagkatalo. Naiwan si Lakan sa gitna ng sala, habang ang liwanag ng umaga ay nagsisimula nang pumasok sa mga bintana. Ang mga maskara ay bumagsak na. Ang mga multo ng nakaraan ay nailibing na. Ngunit ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. May isang taong kailangan niyang hanapin. Isang taong kailangan niyang hingan ng tawad. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na lumabas ng bahay. Nagmaneho siya sa ilalim ng papalabas na araw. Ang kanyang puso ay puno ng isang damdamin na mas malakas kaysa sa pagsisisi. Ito ay pag-asa. Pag-asang hindi pa huli ang lahat. Ang biyahe papuntang Quezon ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Lakan. Bawat kilometro ay parang 1 milya at bawat minuto ay parang 1 oras. Wala siyang eksaktong address. Ang tanging dala niya ay ang pangalan ng bayan na nabanggit ni Hiraya at ang isang desperadong pag-asa na mahahanap niya ito. Nagtanong-tanong siya sa sentro ng bayan. Ipinapakita ang litrato ni Hiraya na kinuha niya mula sa kanyang 201 file. Kilala niyo po ba siya? Hiraya Alpas? Ilang pag-iling at pasensya na. Hindi pamilyar ang kanyang natanggap hanggang sa isang matandang nagtitinda ng gulay. Ang nakakilala. Si Hihira, ang anak ni Mang Dante na karpintero, sabi ng matanda. Naku ko, mabait na bata yan. Doon lang ang bahay niyan sa may bukid, malapit sa may puno ng niyog na tinamaan ng kidlat. Sinundan ni Lakan ang direksyon. Ang malawak na kalsada ay naging isang makipot na daan ng lupa. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa ilalim ng isang puno at naglakad. At doon, sa gitna ng luntiang bukirin, nakikita niya ang isang maliit, ngunit maayos na bahay na gawa sa kahoy at kawayan. At sa may bintana, nakaupo sa isang silyang tumba-tumba, nakatingin sa malayo, ay si Hiraya. Ang sigla na dati nagpapaliwanag sa mukha nito ay wala na. Napalitan ito ng isang malalim na kalungkutan, para siyang isang bulaklak na nagsisimula ng malanta. Dahan-dahang lumapit si Lakan. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa tuyong dahon ang nagpalingon kay Hiraya. Pagkakita sa kanya, ang mga mata ni Hiraya ay nanlaki sa gulat. Ngunit mabilis itong napalitan ng sakit at pag-iingat. Mabilis siyang tumayo, na para bang handang tumakbo palayo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matigas. Hiraya, sabi ni Lakan, humihingal. Hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Patawarin mo ako. 3 salita. Ngunit para kay Hiraya, ang mga salitang iyon ay parang isang aalon na bumangga sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Para saan? Mapait niyang tanong. Para sa hindi mo paniniwala sa akin? O para sa pagpapalayas mo sa akin na parang isang basahan? Sa lahat, sagot ni Lakan, lumalapit pa. Sa lahat ng iyon, nalaman ko na ang totoo, Hiraya. Nakita ko ang video. Umamin na si Manang Pura. Patawarin mo ako sa pagiging duwag ko, sa pagiging bulag ko. Patawarin mo ako dahil hindi kita ipinaglaban. Ang mga luha na hindi niya iniyak sa loob ng 2 taon ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Natakot ako, Hiraya. Natakot akong magtiwala ulit. Natakot akong maging masaya. Pero ang mas malaking takot pala ay ang mabuhay sa isang mundong wala ka. Natahimik si Hiraya. Pinoproseso ang lahat ng kanyang narinig. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Lakan
Ang sakit, ang pagsisisi, ang mga bata, bulong ni Hiraya. Kamusta na sila? Malungkot sila, sagot ni Lakan. Hinahanap ka nila araw-araw. Hinahanap ka. Namin. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Lakan. Ngunit hindi ito isang singsing. Isa itong nakarolyong papel. Dahan-dahan niya itong binuksan sa harapan ni Hiraya. Isa itong architectural plan, isang blueprint, at sa ibaba, nakasulat ang isang pangalan. Akademiya ng Hiraya. Hindi ako naparito para alukin ka ng trabaho, sabi ni Lakan. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Naparito ako para alukin ka ng isang pangarap. Ang pangarap mo. Gusto kong itayo natin to ng magkasama, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang magkatuwang, bilang pamilya. Doon na bumuhos ang mga luha ni Hiraya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang napakatinding emosyon ng pag-asa at pagmamahal. Dahan-dahang lumuhod si Lakan sa kanyang harapan. Sa lupang tinubuan ni Hiraya, mahal kita, Hiraya Alpas. Mahal kita hindi dahil inaayos mo ang gulo sa buhay ko, kundi dahil ikaw ang bumubuo sa akin. Pakasalan mo ako. Umuwi ka na sa amin. Umuwi ka na sa puso ko. Hindi pa man nakakasagot si Hiraya. Isang pamilyar na ingay ang kanyang narinig. Mula sa likod ng sasakyan ni Lakan na nakaparada sa di-kalayuan, may 5 maliliit na figura ang tumatakbo, papalapit sa kanila. Ate Hira. Ang sabay-sabay na sigaw ni Kislap, Ulap, Biyaya, Amihan at Habagat ay pumuno sa buong bukirin. Sinalubong sila ni Hiraya ng isang mahigpit na yakap at sa gitna ng tawanan at iyakan, napaluhod na rin siya sa lupa. Napapalibutan ng 5 batang naging dahilan ng lahat. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Tumingin siya kay Lakan na nakaluhod pa rin, naghihintay ng kanyang sagot. Tumango siya, isang tango na sinabayan ng isang ninumanggiting nagpaliwanag sa buong kapaligiran. Oo, sabi niya. Oo, Lakan. Uuwi na ako. Makalipas ang 1 taon, ang sikat ng araw ay ginintuan, bumabati sa isang bagong umaga. Ngunit hindi na ito sumisinag sa mga pader ng isang bahay na puno ng kalungkutan. Sa halip, ang liwanag nito ay tumatagos sa malalaking bintanang salamin ng Hacienda del Silencio, na ngayon ay mas nababagay ng tawaging tahanan ng mga Soliman. Isang amoy ng sinangag at mainit na tsokolate ang bumalot sa buong kabahayan. Sa kusina, si Hiraya, ngayoy Hiraya Alpas Solima, ay naghahalo ng pancake batter habang si Lakan naman ang tagatimpla ng kape, isang pamilyar na eksena tuwing linggo ng umaga. Akin yan, sigaw ni Habagat. Sinusubukang agawin ang huling piraso ng bacon mula sa plato ni Kislap. Ako unang nakakita, ganti naman ni Kislap. Hati na lang kayo, mahinahong sabi ni Amihan, habang si Ulap ay tahimik na iginuguhit ang buong eksena sa kanyang placemat. Si Biyaya naman, ang laging tagapamayapa, ay kumuha ng tinapay at inalok ang 2 nag-aaway. Ngumiti si Hiraya habang pinapanood ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Hindi na sila 5 watak-watak na isla, kundi isang buong kontinente na pinag-ugnay ng pagmamahal. Pagkatapos ng kanilang kasal, isang simpleng seremonya sa mismong bukirin kung saan siya natagpuan ni Lakan. Naging opisyal na rin ang pagiging ina niya sa 5. Hindi naging madali sa simula, ngunit sa tulong ng walang katapusang pasensya at pagmamahal, ang salitang Ate Hira ay unti-unting napalitan ng pinakamatamis na salita sa mundo. Mama. Pumasok si Lakan sa kusina. May daladalang isang maliit na sobre. May sulat para sa'yo, mahal ko. Kinuha ito ni Hiraya. Galing ito sa isang pamilyar na address, mula kay Doña Imelda.
Sa loob ng 1 taon, hindi na ito nagpakita sa kanila. Pinili nitong manirahan sa ibang bansa. Ngunit buwan-buwan, nagpapadala ito ng mga laruan at damit para sa mga bata. Binuksan ni Hiraya ang sobre. Sa loob ay isang maliit na card at isang tseke na may napakalaking halaga para sa alaala ng aking anak Aurora at para sa kinabukasan ng aking mga apo. Iyon lang ang nakasulat. Ngunit para kay Hiraya, sapat na iyon. Isa itong maliit na hakbang patungo sa kapatawaran. Isang pag-amin na ang tunay na pagmamahal ay ang paghahangad ng kaligayahan para sa mga taong naiiwan. Nang hapong iyon, ang buong pamilya ay nagtungo sa isang malawak na lupain na hindi kalayuan sa hasyenda. Dito, nakatayo na ang pundasyon ng isang malaking gusali. Sa harapan, isang malaking arko ang may nakasulat na mga salitang ginto. Akademiya ng Hiraya. Ito ang araw ng groundbreaking ceremony. Naroon ang mga kaibigan, mga business partner ni Lakan at ang mga unang pamilya na magiging bahagi ng kanilang komunidad. Ang akademiya ay hindi lamang isang paaralan. Ito ay isang santuwaryo para sa mga batang nangangailangan ng espesyal na atensyon, para sa mga batang tulad ng kanyang 5, at para sa mga gurong tulad niya na may pusong handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Tumayo si Hiraya sa isang maliit na entablado. Katabi si Lakan. Hawak ang kanyang kamay. Sa kanyang harapan, nakaupo sa unang hilera ang kanyang ama, si Mang Dante, na ngayon ay malakas na at nakakangiti. Katabi ang 5 batang pinakamahahalaga sa kanyang buhay. Noong bata ako, panimula ni Hiraya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Pangarap kong maging isang guro. Pero habang tumatagal, natutunan ko na ang pagtuturo ay hindi lang ginagawa sa loob ng silid-aralan. Ang pinakamahalagang aral ay natututunan natin sa loob ng tahanan. Tumingin siya sa kanyang pamilya. Natutunan kong ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, kundi tungkol sa kung sino ang handang humawak sa iyong kamay kapag kailangan mo ito ng lubos. Natutunan kong ang pagpapatawad ang unang hakbang patungo sa paghilom. At higit sa lahat, natutunan kong ang bawat isa sa atin ay may karapatang mangarap at bumuo ng isang masayang bukas. Nagpalakpakan ng mga tao. Niyakap siya ni Lakan mula sa likuran at bumulong, "I'm so proud of you, Mrs. Soliman." Habang papalubog ang araw, ang buong pamilya ay nakatayo sa tabi ng itinatayong pundasyon. Pinanood nila ang ginintuang liwanag na unti-unting naglalaho sa abot-tanaw. "Mama," tanong ni Ulap, "magiging maganda po ba ang school natin?" Ngumiti si Hiraya at lumuhod para maging kapantay ng kanyang mga anak. "Oo, anak, magiging napakaganda. Dahil ito'y itinayo, hindi lang mula sa semento at bakal." Hinawakan niya ang kamay ni Lakan at ng bawat isa sa kanyang mga anak, bumubuo ng isang bilog. Itinayo natin ito mula sa mga sirang pangarap, pinagdugtong-dugtong ng pag-asa at pinatibay ng pagmamahalan. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa simula ng kanilang bagong kabanata, ang dating Hacienda del Silencio ay tuluyan ng nabura sa alaala, napalitan ng isang tahanang puno ng walang katapusang musika ng pag-ibig. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Lakan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi paghahanap sa isang perpektong tao, kundi ang pagbuo ng isang perpektong mundo kasama ang isang taong hindi perpekto, gamit ang mga pira-pirasong pag-asa at pagpapatawad. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Naramdaman niyo rin ba ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat tagumpay ng ating mga bida? Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. I-comment niyo lang po sa ibaba kung anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso.
Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.